Sa simula ng kwento, ipinakikilala si Taysik na kalalaya lang mula sa 10 taong pagkakakulong, at kasalukuyang nasa biyahe papunta sa kanyang ina na nag-ampon sa kanya. Dati siyang isa sa pinakakinatatakutang gangster sa lungsod, ngunit nagbago na siya ng lubusan at tinalikuran na ang madilim niyang nakaraan. May dala siyang diary kung saan nakasulat ang mga bagay na nais niyang gawin sa hinaharap, at nilalagyan niya ng X ang bawat gawaing natatapos niya bilang tanda na nagawa o natapos na niya ito. Pagdating niya sa Sunflower Restaurant na pagmamayari ng kanyang kinamulatang ina, nadatnan niya doon ang anak ng nag-ampon sa kanya na si Hijo na nagsabing bumalik na lang siya pagsapit ng gabi. Pansamantala ay nagmungkahi ito na magtungo muna siya sa pampublikong paliguan. Doon ay nahirapan siyang buksan ang locker, kaya naman pinagalitan siya ng lalaking empleyado sa pag-aakalang pinaglalaroan niya lang ang locker. Ngunit nang maghubad siya ng damit ay nangatal ang empleyado. Sa likod ng inosenteng mukha ni Taysik ay ang mga nakakatakot na tato sa katawan na nagpapatunay na siya ay isang maalamat at kinatatakutang gangster noon. Samantala sa ibang bahagi ng lungsod, isang grupo ng mga gangster ang nanghaharas ng isang babae sa gitna ng daan. Nakita ito ng mga rumorondang pulis ngunit binaliwala lang nila ang pangyayari. Ang mga gangster na ito ay nagtatrabaho para sa dalawa sa pinakamakapangyarihang crime boss ng lungsod na sina Chang Mo at Yankee. Pareho silang pinoprotektahan ng politikong si Joe Panso, kaya naman maging ang mga pulis ay walang lakas ng loob na makialam sa kanilang mga krimen. Hindi nagtagal. Ipinakita si Chang Mo na nagmamalaki sa harap ng kanyang mga tauhan, ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Taysik upang makipagkita sa kanya. Sa sandaling makita niya si Taysik, nanginig ito sa takot. Bilang dating kaibigan, alam niyang mapanganib at nakakatakot si Taysik noon kaya naman labis ang paggalang na ipinakita niya rito. Ngunit walang masamang intensyon si Taysik, naparoon lamang siya para kamustahin ang dating kaibigan bago umalis. Matapos makipagkita kay Chang Mo, pinuntahan naman ni Taysik ang isa pang gangster boss na si Yankee. Noong araw, parehong tagasunod at tau-tauhan lamang nina Taysik sina Chang Mo at Yankee, kaya naman laking gulat ni Yankee nang makitang simple at ordinaryo na ang pamumuhay nito ngayon. Dahil sa hinala sa biglaang pagbabagong ito, palihim na inutusan ni Yankee ang kanyang mga tauhan na manmanan si Taysik upang alamin kung bakit ang lalaking naghari noon sa buong lungsod ay namumuhay na ngayon ng normal. Kinagabihan, bumalik si Taysik sa restaurant ng kanyang ina, na labis na naging masaya nang makita siya. Bagamat hindi niya tunay na anak si Taysik, itinuring niya ito na parang sarili niyang dugo. Ang unang ginawa ni Taysik ay humingi ng tawad sa kasalanang nagpasok sa kanya sa kulungan noon, isang lihim na mabubunyag sa pagpapatuloy ng kwento. Marahan siyang sinagot ng ina na matagal na niya itong pinatawad at masaya siyang nakauwi na ito. Ngunit ang anak nitong si Hijo ay hindi natuwa, sa inosente at tahimik na mukha ni Taysik, inakala nitong mahina at bahag ang buntot ng lalaki na napilitan siyang ituring na kapatid. Noong gabing iyon bago matulog, nangako si Taysik sa sarili na simula sa araw na iyon, hinding-hindi na siya makikipag-away, hindi na iinom ng alak, at hindi na iiyak muli. Kinabukasan, ipinakilala ang politikong si Joe Panso habang abala sa pagtatalumpati sa palengke at nagbibigay ng mga pekeng pangako para lamang makakuha ng boto. Ngunit sa katotohanan, isa siyang ganap na bastos at mapagpanggap na tao, matapos makipagkamay sa mga mahihirap, patago niyang pinapahira ng tisyo ang kanyang kamay sa labis na pandidiri. Ang tunay niyang layunin ay kamkamin at tuluyang kontrolin ang buong lugar para sa sarili niyang interes. Samantala, nagtungo si Taysik sa istasyon ng pulisya para sa kanyang pirma sa mandatory check-in. Doon ay pinayuhan siya ng isang pulis na umalis na lang ng lungsod dahil marami pa rin ang tumitingin sa kanya bilang mapanganib na gangster at banta sa lipunan. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Taysik na nagbago na siya at nais na lang mamuhay ng marangal at tahimik tulad ng normal na tao. Pagkaalis sa istasyon, nagpunta siya sa doktor upang ipabura ang kanyang mga tato dahil palagi siyang hinuhusgahan at kinakatakutan ng mga tao dahil dito. Gayunpaman, binalaan siya ng doktor na masisira ang kanyang balat at bukod pa rito ay lubhang napakamahal nito. Samantala, nakipagkita ang ina ni Taysik kay Joe Panso. Nais nitong bilhin ang Sunflower Restaurant upang patayuan ng isang shopping mall. Halos lahat ng tao sa lugar ay naibenta na ang kanilang lupa sa kanya, ngunit matigas na tumanggi ang ina ni Taysik na isuko ang kanyang ari-arian. Subalit hindi tumatanggap ng pagkatalo si Joe Panso.
Ano man ang mangyari, desidido siyang makuha ang lupang pinagtatayuan ng restaurant na iyon. Kinabukasan, nakahanap ng trabaho si Taysik sa isang talyer, kung saan nagtatrabaho siya ng tapat at tahimik para sa marangal na buhay. Laking gulat ng pulis nang makita ito, kaya naman ikinwento niya sa kanyang kasama na naging kamag-aral niya si Taysik. Dati niya itong binubuli, ngunit kalaunan ay naging napakatapang na gangster nito kung saan naging sunod-sunuran lang sina Chang Mo at Yang Ibinunyag din niya na nagiging halimaw si Taysik kapag nakainom. Minsan na itong pinagtulungan ng 6 na lalaki pero mag-isa niya silang pinagbubugbog ng husto. Idinagdag pa niya na matapos makulong ni Taysik, akala ng lahat ay sina Chang Mo at Yang na ang maghahari, ngunit pareho lang silang naging parang mga asong tagasunod ng politikong si Jo Panso. Kinabukasan, sinundo ni Taysik si Hijo sa eskwelahan nito, kung saan agad siyang nakilala ng math teacher ng dalaga. Lumalabas na bago makulong si Taysik ay naging magkasintahan sila ng guro noong estudyante pa ito, dinalaw pa nga siya nito noon sa kulungan ngunit palagi niyang tinatanggihan dahil nais niyang magpatuloy ito sa buhay kaysa maghintay sa isang kriminal na tulad niya. Kaya naman ngayong nakita niyang isa na itong ganap na guro, lubos na ikinatuwa at ipinagmalaki ito ni Taysik. Matapos iyon, umalis si Taysik kasama si Hijo. Sa daan, may nakita silang media player na gustong-gusto ng dalaga ngunit hindi mabili dahil sa sobrang mahal. Habang kumakain sila ng kikiam sa isang tabi, biglang sumulpot ang manliligaw ni Hijo. Sa selos nito nang makitang magkasama ang dalawa, sinimulan niyang saktan si Taysik. Dahil sa pangako sa sarili na hinding-hindi na makikipag-away, tahimik lang na nagpaubaya si Taysik kaya naman pinagtulungan at pinagbubugbog siya ng grupo sa pag-aakalang bahag ang buntot niya. Subalit nang mapunit ang t-shirt ni Taysik at makita nila ang mga nakakatakot nitong tato sa katawan, agad na nabahag ang buntot at natakot ang mga ito. Napagtanto nilang hindi ordinaryong tao ang kanilang binangga, kaya naman walang imik na binitbit ni Taysik si Hijo paalis doon. Samantala, inutusan ng politikong si Jo Panso si Chang Mo na ipasara ang Sunflower Restaurant kapalit ng pangakong ibibigay sa kanya ang pinakamalaking nightclub sa lungsod. Agad na sumugod si Chang Mo kasama ang kanyang gang para maghasik ng gulo. Ngunit nang makita si Taysik ay agad siyang binalot ng takot at pinatigil ang kanyang mga tauhan. Hinawakan ni Taysik sa leeg si Chang Mo at sinabihang huwag nang babalik sa restaurant ng kanyang ina. Sa labis na takot, humingi ng tawad si Chang Mo at umurong kasama ng kanyang mga tauhan. Tapos ay kinumpronta niya si Yang dahil hindi ipinaalam nito sa kanya na ina pala ni Taysik ang may-ari ng restaurant. Isang gabi, nakipagkita ang isa pang dating kaibigan ni Taysik na si Byung-jin. Binalaan siya nito na lisanin na nila ng kanyang ina ang restaurant dahil hindi sila titigilan ni Jo Panso hanggat hindi napapasakamay nito ang lupang kinatatayuan ng restaurant. Nabalitaan ni Chang Mo at Yang ang pagkikita ni Taysik at Byung-jin. Sa takot na malamangan sila ng kapwa gangster sa pabuya ni Panso. Nag-usap sila na gagawa sila ng paraan upang tuluyan ng ipaubaya ng ina ni Taysik ang lupa nila. Kinabukasan, habang wala si Taysik ay ginulo at winasak ng grupo ni Chang Mo ang mga kagamitan sa restaurant. Walang nagawa ang ina ni Taysik na pilit na kinaladkad palabas. Dumating si Hijo na agad inatake si Chang Mo at agad na tinawag si Taysik sa talyer. Wala ring nagawa ang nagpapatrulyang pulis dahil takot sila sa mga gangster na protektado ng tiwaling politiko. Walang inabutan si Taysik kundi ang magulo at wasak na mga kagamitan sa restaurant. Hindi niya muna ginantihan si Chang Mo bagkus ay sinabihan niya ito na gusto niyang makausap si Mr. Cho. Sinabi niya sa politiko na nangako siya sa sarili na hindi na siya makikipag-away at hinihingi niya ang kooperasyon nito. Hiniling niya na wag nang pakikialaman ng pamilya niya tapos ay agad siyang umalis. Kinabukasan, inutusan ni Panso si Yang na bigyan ng leksyon si Taysik. Kinausap na rin ni Yang si Min Sok na arestuhin si Taysik dahil siguradong mapapalaban ito. Di nagtagal ay inatake si Taysik ng mga gangster na inutusan ni Yang. Pati ang amo niya ay nadamay sa pananakit ng mga kawatan. Hindi nanlaban si Taysik at prinoteksyonan ang kanyang amo hanggang sa magsawa ang grupo. Dahil hindi lumaban si Taysik na under probationary ay walang dahilan ang pulisya upang ibalik siya sa kulungan. Nang gabing iyon, bumalik sa restaurant ang manliligaw ni Hijo matapos nitong malaman ang katotohanan. Galit nitong sinigawan ng ina ni Taysik na paano niya naatim na ampunin ang lalaking pumatay sa kanyang sariling anak.
Gumuho ang mundo ni Hijo sa narinig na si Taesik mismo ang pumatay sa kanyang kapatid 10 taon na ang nakararaan. Agad na napuno ng galit ang puso ng dalaga kaya't hinarap at tinanong niya ang kanyang ina kung bakit nito tinanggap ang isang mamamatay tao. Doon na ipinaliwanag ng ina ang buong kwento. Ang kapatid pala ni Hijo ay isang adik at basagulero na nagtatrabaho sa isang gang. Sa isang gulo, nakasagupa ito ni Taesik at aksidenteng napatay. Nilamon ng matinding konsensya si Taesik, lumuhad siya at nagmakaawa sa ina ni Hijo para sa kapatawaran. Nang maramdaman ang tapat niyang pagsisisi, naawa ito dahil napagtanto niyang hindi masamang tao si Taesik, kundi tila isang ligaw na kaluluwa na hindi kailanman nakaranas ng pagmamahal ng pamilya. Kaya naman tinanggap niya ito bilang anak sa paniniwalang magiging lunas ito sa pangungulila nilang dalawa. Matapos malaman ang katotohanan, unti-unting naunawaan ni Hijo ang lahat kaya naman pinuntahan niya si Taesik. Taos-pusong humingi muli ng tawad ang lalaki sa pagkamatay ng kanyang kapatid at mahinahong sinabi na handa siyang umalis at lumayo habang buhay kung iyon ang nais ng dalaga. Ngunit pinigilan siya ni Hijo, sa halip na itaboy, sinabihan niya si Taesik na manatili at mamuhay doon bilang bago niyang kapatid. Inamin pa nga nito na ang dati niyang tunay na kapatid ay isang masamang tao na nagagawa pang saktan ang sariling ina para lamang sa pera. Kinabukasan, sa utos ni Jo Panso, sinalakay si Hijo ng kanyang manliligaw sa pamamagitan ng pagpukpok ng bato sa ulo nito, dahilan upang may sugod ang dalaga sa ospital. Dahil nanganib na ang buhay ng anak, napilitan ng ina na ibenta na ang Sunflower Restaurant. Matapos nito, pinuntahan ni Taesik si Jo Panso upang ibigay ang kanilang pagsang-ayon sa bentahan kapalit ng pakiusap na huwag na silang sasaktang muli. Ngunit hindi pa nakontento ang politiko. Hiningi nito ang kamay ni Taesik bilang garantiya na hindi na ito makakalaban muli. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, walang pag-aalinlangang tinanggap ni Taesik ang kasunduan. Upang isakatuparan ito, inutusan ni Jo Panso ang kanyang kanang kamay na si Byung-jin, na dati ring kaibigan ni Taesik, na pilayin ang kamay nito. Subalit hindi maatim ni Byung-jin na tuluyang pagtraidoren ang kaibigan, sa halip na putulin ang buong kamay, pininsala niya lang ng bahagya ang mga ugat nito para maging parang inutil sa paningin ng iba. Ipinaalam ni Byung-jin ang katotohanan kay Taesik na gagaling din ang kamay niya kalaunan at ginawa niya lamang iyon upang mapaniwala si Jo Panso na hindi na siya muling makakalaban pa. Matapos iyon, pinuntahan ni Taesik si Hijo sa ospital. Habang pinagmamasdan ang sugatan nitong kalagayan, nangako siya na anuman ang mangyari ay poprotektahan niya si Hijo pati na ang kanilang ina. Subalit sa mismong sandaling iyon, isang malagim na krimen ang nagaganap, habang nagdadalamhati ang ina sa sapilitang pagbenta ng restaurant, biglang sumugod si Yang Ki kasama ang kanyang mga tauhan sa utos ni Jo Panso at brutal itong pinatay. Matapos ang krimen, puwersahan nilang inilapat ang thumbmark nito sa mga dokumento ng lupa para sa paglilipat ng ari-arian. Sa pag-aakalang inutil na si Taesik, binitay nila ang bangkay ng ina nito upang magmukha itong pagpapakamatay bago sila tuluyang umalis ng walang takot. Habang durog na durog ang puso ni Taesik, walang awa namang sinimulan ng mga tauhan ni Jo Panso na gibain ang Sunflower Restaurant upang unti-unting burahin ang huling alaala ng kanyang pamilya. Sa simula, naniwala si Taesik na nagpakamatay ang kanyang ina dahil sa sakit ng sapilitang pagbenta ng restaurant. Subalit nagbago ang lahat nang makita niya ang hikaw ni Yang Ki na nakakalat sa sahig katabi ng sapatos na iniregalo niya sa kanyang ina. Isang matibay na ebidensya na nagmulat sa kanya sa masakit na katotohanan, si Yang Ki ang pumatay sa kanyang ina. Nilamon ng labis na pighati at galit si Taesik, walang tigil siyang uminom ng alak habang humahagulgol. Sa sobrang pagmamahal sa ina, hindi niya nakayanan ng sakit kaya naman tuluyan ng nagising ang natutulog niyang kabagsikan. Samantala, masayang nagdiriwang si Jo Panso kasama sina Chang Mo at Yang Ki dahil sa matagumpay nilang pagkuha sa restaurant. Habang nagsasaya ang tatlo, bigla silang natigilan ng makarinig ng umiiyak sa labas. Ang boses ay galing kay Taesik mismo. Kaharap ang lahat, binitiwan ni Taesik ang mga huling salita na nangako siya sa sarili niya na hinding-hindi na siya iiyak, iinom, at makikipag-away muli. Pero pinilit nila siyang maging halimaw na matagal na niyang tinalikuran. Sa sandaling iyon, nagkunwaring nakikiramay si Yang Ki. At nagsabing ikinalulungkot niya ang pagkamatay ng ina ni Taesik. Dahil dito, galit na ibinato ni Taesik ang hikaw ni Yang Ki direkta sa mukha niya. Habang pinipigil ang luha,
isinumpa ni Tae-sik sa ngalan ng kanyang ina na bago matapos ang gabing iyon, wala siyang ititirang buhay sa kanilang lahat. Matapos iyon, nagtanong si Tae-sik kung sino ang nanakit kay Hee-ju. Sa pag-aakalang inutil na ang kamay ni Tae-sik, mayabang na inamin ng manliligaw ni Hee-ju na siya ang pumukpok ng bato sa mukha ng dalaga. Pagkarinig dito, mahinahong sinabihan ni Tae-sik ang dating kaibigan na si Byung-jin na umalis na doon kung ayaw niyang mamatay. Walang imik na naglakad palayo si Byung-jin. At doon na nga tuluyang nabulabog ang halimaw na natutulog sa katauhan ni Tae-sik. Agad niyang pinatay ang lalaking nanakit kay Hee-ju, tapos ay sinindihan niya ang gasolinang binuhos niya sa labasan at sinilaban ito upang walang sino man sa kanila ang makatakas. Sumiklab ang isang madugong labanan. Sa tindi ng bangis at galit ni Tae-sik dahil sa alak, maging ang 12-12 gangster ay hindi tumagal ng 1 minuto laban sa kanya, para siyang mabagsik na hayop na isa-isang sinagpang ang kanyang mga biktima. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap niya si Changmo at brutal din itong pinatay. Kasunod nito, sumugod si Yang Ki at sinaksak si Tae-sik ng patalim. Ngunit hindi natitinag ang ating bida. Sa halip na sumuko, sinakal niya si Yang Ki sa leeg hanggang sa malagutan ito ng hininga, ang mismong parehas na paraan kung paano nito pinatay ang kanyang ina. Sa puntong ito, binalot ng matinding takot ang lahat habang pinagmamasdan si Tae-sik na duguan at nagliliyab sa galit. Di nagtagal ay si Jo Pan-soo na lang ang natitirang buhay sa nasusunog na bar. Doon ay ibinuhos ni Tae-sik ang lahat ng kanyang pighati at puot sa taong nagwasak sa kanyang pamilya. Matapos ang madugong engkwentro, tinanggap ni Tae-sik na kasama niyang masusunog ang mga taong puro panggugulang lang sa kapwa ang alam. Sa gitna ng nagliliyab na apoy, isa-isa niyang binalikan at inalala ang masasayang sandali na kanyang ginugol kasama si Hee-ju at kinilala niyang ina. Kalaunan, ipinakita ang naging buhay ni Hee-ju. Naging nangungunang mag-aaral siya sa larangan ng matematika. Katulad ng ginagawa ni Tae-sik noon, may sarili rin siyang diary kung saan ay sinimulan niyang isulat ang kanyang mga pangarap at layunin. Gaya ni Tae-sik, iniikisan niya ang mga nakalistang natupad na. Sa huling eksena, masayang ginunita ni Hee-ju ang alaala ng kanyang tinuring na kapatid na sa bandang huli ay minahal niya rin ng lubusan. Para sa inyo, tama ba ang ginawang paghihiganti ni Tae-sik, o mas pinatunayan lang niya na hindi talaga siya makatakas sa madilim niyang nakaraan? Ano sa tingin niyo?